Alam mo, minsan ba naisip mo, paano kung yung mga kwentong kinalakihan mo na tulad nga ng mga naririnig mo tungkol sa Ibanghelyo, hindi lang pala sila parang magagandang alamat. Paano kung may posibilidad na nakatotohanan pala sila, na direktang tumatama sa'yo? Ngayon may mga binasa tayong material na nakatutok sa Kristiyanong pananaw. At sisilipin natin yung isang particular na yugto sa espiritual na paglalakbay daw. Tinawag ito doon sa sources natin na Stage 4. Oo. Stage 4. Ito raw yung sandali kung saan yung Ibanghelyo na dati parang pamilyar lang o bahagi ng kultura, biglang nagsisimula ng maramdaman na parang makapangyarihan at posibleng makasaysayan pa nga, isang katotohanan na parang humahamon mismo sa buhay mo. Tama. Yun yung crucial point eh. So, ang mission natin ngayon, tulungan kang maintindihan itong tinatawag nilang holy disturbance, yung banal na paggambala, kumbaga. Yung paglipat mula sa pagiging pamilyar lang, papunta doon sa pagharap sa tanong na, teka, paano nga kung totoo to? Sige, simulan nating himayin to. Kadalasan kasi, di ba, pamilyar tayo sa kwento ng Pasko, mahal na araw, yung krus. Oo, standard na yan. Pero parang nasa kategorya lang sila ng, yan yung pinaniniwala ng mga Kristiyano. Nirerespeto mo pero hindi mo personal na inaako bilang katotohanan mo. Dito raw pumapasok yung pagbabago. Oo, dito na raw talaga nagkakaroon ng pagyanig sa stage 4 base sa ating sources. Yung tanong kasi, hindi na lang tungkol sa kung anong pinaniniwalaan nila. Nagiging personal na. Paano kung ito nga ang katotohanan? Ito yung sinasabing paglipat mula sa pagiging myth o alamat lang sa isip mo patungo sa isang message, isang mensahe na para sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na parang may kumukurot sa isip mo? Yung parang hindi na magkatugma yung dati mong alam sa bago. Oo, yun na. Yan yung tinutukoy na cognitive dissonance. Isang di pagkakaomportable. Senyales daw na baka may mas malalim na katotohanan na kailangan mong harapin. So yun pala yung banal na paggambala? Interesting. Yun nga. At binabanggit din sa material na hindi lang daw ito basta ideya or magandang filosofiya. Nakaugat daw talaga ito sa kasaysayan. Paano yun? Kasi 'di ba, para sa iba medyo mahirap tanggapin na literal na history yung ilang parts nito. Mahalagang punto 'yan. Ayon sa sources, ang claim talaga ng Kristyanismo ay nakabase ito sa mga partikular na pangyayari sa kasaysayan, lalo na yung pagkakatawang tao ni Kristo at higit sa lahat, yung kanyang muling pagkabuhay. Yung resurrection? Oo. Sinasabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15:14 na kung hindi totoo yung muling pagkabuhay, walang saysayang lahat. Hindi raw ito simbolo lang, ito'y isang pag-aangkin ng isang bagay na, nangyari talaga sa isang tiyak na lugar at panahon. Hindi lang opinyon. So, parang sinasabi na it's subjective history? Kumbaga sa isang gusali, ito raw yung linchpin o parang susing bato ng buong paniniwala. Kung totoo ito, dito raw nakasabit ang lahat. Ganun yung claim. Wow! Okay, sige. Kung ipagpalagay natin, for the sake of discussion, na totoo nga yung muling pagkabuhay base sa sinasabi ng sources, ano ang ibig sabihin niyan para sa'yo, sa tagapakinig natin? Ano yung personal implication? Wow, kung totoo nga raw ito, grabe ang implikasyon. Hindi na lang daw si Jesus isang magandang ehemplo o moral na gabay. Siya na raw ang Panginoon ng kasaysayan, ang hahatol sa lahat. Wow, malaki nga. Oo. Hinahamon nito yung pagiging sentro mo sa sarili mong kwento, di ba? Yung otonomiya mo. Yung pananampalataya, hindi na lang daw basta pakiramdam. Nagiging isang makatwiran at moral na pagtugon sa inaakalang katotohanan. So hindi lang feelings? Hindi lang. Pwede itong magdulot ng tinatawag na existential shock. Yung parang biglang nagiba lahat ng pananaw mo sa buhay. Na pwedeng may kasamang pagkamangha at marahil konting takot din. Parang wala ka nang pwedeng pagpilian kundi haraping ito. At hindi lang ito pang simbahan o pang personal na paniniwala lang. Lumalabas din daw ba ito sa pang-araw-araw na buhay, sa labas? Oo, yun ang sabi. Lumalampas daw talaga. Halimbawa, sa trabaho mo, yung integrity hindi na lang basta dapat gawin.
nagiging mahalaga talaga. Yung pamumuno nagiging paglilingkod daw. Sa mga relasyon, pwedeng magbago ang mga prioridad mo. Tulad ng, Mas nagiging mahalaga ang pagpapatawad, yung tunay na malasakit. Kahit sa mga tahimik na sandali, nagsisimula yung personal na pag-iisip tungkol sa sarili, sa hustisya, sa kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay. Yung dating hati raw sa isip mo between sagrado at secular, parang nagsisimulang mag-blur o maglaho. Speaking of mga taong napapaisip ng ganito, may nabanggit ba sa sources natin na mga halimbawa sa Biblia? Mga karakter na parang lasa ganitong sitwasyon din? Meron. Nabanggit sina Haring Agrippa sa mga Gawa 26 na parang nag-aalangan pa pero naantig na, alam mo yon? Oo. Yung sinabi ni Paul sa kanya? Tama. Tapos yung Ethiopian eunuch sa Gawa 8 na seryosong nagbabasa at naghahanap ng paliwanag. Yung nasa karwahe. Yung nga, si Cornelius din sa Gawa 10 na reliyoso na pero kulang pa sa buong revelasyon. At yung mga taga-Berea sa Gawa 17. Yung mga Bereans. Yung nagsuri daw mabuti. Eksakto. Sila yung talagang sinuri muna ng mabuti ang mga kasulatan bago naniwala. Lahat sila nasa yugto raw ng pagkilala. Yung ebanghelyo nagsisimula ng maging personal at posibleng totoo para sa kanila. Hindi na lang basta narinig. Okay. So may mga ganong examples pala talaga? At dagdag pa, sa ganitong yugto, ayon pa rin sa sources, hindi lang daw sapat yung matalinong paliwanag o debate. Ano daw ang mas kailangan? Ang mas kailangan daw ng taong naghahanap ay isang witness, isang saksi, yung isang tao na nakikita nilang binago mismo ng ebanghelyong ito. Yung buhay na patotoo. Oo. Hindi raw komplikadong teolohiya agad ang kailangan, kundi yung simpleng pagpapatutuo ng isang taong may personal na kwento. Kwento ng pagbabago dahil kay Kristo. Madalas yun daw ang mas tumatagos, mas relatable. Malinaw nga. So, itong stage 4, base sa pinag-uusapan natin mula sa sources, ay isang napaka-critical na sandali. Ito yung pagtawid. Mula sa pagtingin sa ebanghelyo bilang pamilyar na kwento lang, patungo sa pagharap dito bilang isang posibleng makasaysayan At personal. at personal na katotohanan, may direktang epekto sa buhay mo. Oo. At mahalaga ito para sa iyo, sa nakikinig, dahil yung pagharap sa tanong na, paano kung totoo, ay pwedeng maging simula ng isang malalim na pagbabago sa pananaw mo, sa mga prioridad mo, sa kung sino ka. Ito yung threshold, ika nga. Dito pwedeng magsimula ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa katotohanan na dala ng ebanghelyo. At bilang pangwakas na tanong na rin, siguro para sa iyong pagninilay, kung ang muling pagkabuhay ni Kristo, ayon sa claim na ito, ay hindi lang isang paniniwala, kundi isang pangyayari sa kasaysayan na nagpabago sa takbo ng mundo. Ano kayang isang aspeto ng buhay mo ngayon ang kailangan mong suriin muli dahil sa posibilidad na ito ay totoo?